You seem weak, Han. Ayos ka lang? Nicolo asked me on the other line. Naka-video call kaming dalawa ngayon. Nagkukumustahan sa isa't isa. Napabuntong hininga ako at pilit na ngumiti. Maybe. I'm just tired, Han. Dahilan ko. Halos 1 buwan na rin kasi magmula ng buksan ng hotel at halos araw-araw ay nandito ako para i-monitor ang lahat, lalo pat dagsaan ng mga guest dahil sa pag-promo na naisipan ko. Taktika ko ito para makahatak ng maraming bookings. I see. Hayaan mo, papupuntahin ko kayo ni Dustin dito kapag hindi ka na busy nang sa gayon ay makapagbakasyon ka naman. Anyway, Han, I need to go now. Marami pa akong tambak na gagawin sa office ngayon. Bye, love you. Tugon ni Nicolo. Bye, we love you too. Ingat ka. Ani ko bago tuluyang nawala si Nicolo sa linya. Bahagya ako napailing matapos sabihin ang salitang love. Ewan ko ba, asawa ko naman siya but it felt awkward. Kahit bihira naming sabihin ang salitang yun sa isa't isa, ay nakakailang pa rin. Muli kong tinutok ang mga mata sa monitor ng laptop. Kasalukuyan akong nasa opisina ngayon na nasa first floor lang nitong hotel. Napangiti ako nang muling tingnan ang daily performance report ng hotel. Napakataas na ng income namin sa loob lamang ng halos 1 buwan. Kaya masaya ako dahil nagbunga ang lahat ng pagod ko. May mga bookings na rin for an upcoming events at yun naman ang pinaghahandaan ko. Nagpapasalamat na rin ako na busy ako at tutok na tutok sa pamamalakad dito kaya hindi ko na masyadong naiisip si Zeus Martin at ang mother-in-law niyang si Anita. As long as I did a great job, ay siguro naman magiging masaya na rin si Mommy. Maya-maya pa'y narinig kong pagbukas ng pintuan kaya natuon doon ang mga mata ko. Hindi man lang ito nag-doorbell kaya inaasahan ko na kung sino to. Speaking of my mom, once or twice a week ay talagang bumibisita siya rito. Mom, bati ko agad kay Mommy. Seryosong mukha at nakataas na ito habang tuloy-tuloy sa paghakbang papalapit sa kinaupuan ko. Tumayo ako at tiginiya siya sa upuan na swivel chair. No need. Hindi rin naman ako magtatagal dito, Jamila. Anito't na natili lang na nakatayo sa harapan ko. Napalanok ako ng laway. Her vibes right now speaks irritation. Tila wala ito sa mood at mukhang may hindi magandang sasabihin na naman. Gayunpaman, pinanatili kong aking sariling kalmado. This is not new anyway. Base sa nabalitaan ko, hindi man lang natin naungusan ang income na kinikita ng hotel ni Anita. Marami pa rin silang bookings for event. Punuan pa. Bakit ganito, Jamila? Wala ka malang bang ginagawa? Inis na salaysay nito kaya napakunot ang noo ko. What the heck is she talking about? Halos hindi na nga ako nakakatulog ng maayos sa pag-aasikaso rito. Maging sa pag-uwi sa bahay para maalagaan anak ko. Ay bihira ko na nga lang magawa. Mom, ilang taon na sila nag-ooperate. Kaya malamang sa malamang ay marami na talaga silang suking guest at mga kliyente. Kakabukas pa lang natin and you are already comparing? Aren't you happy na kahit papaano? Maayos ang kita natin? Punuan din naman tayo at marami ring bookings and reservation para sa mga events. Buong loob at tuwid na sagot ko. Kalmado pero mariin. But Mom sarcastically smiled, ngiting ng iinsulto. At proud ka na sa lagay na yan, Jamila? Ang gusto ko, pabagsakin si Anita. Maubusan siya ng guest at malugi ang hotel niya. That's all I want. Pero sa tingin ko, hindi mo nagagampanan ng trabaho mo ng maayos. Well, kung hindi mo kaya makipagkompetensya, daanin na lang natin sa dahas. Pwede nating ipasunog ang hotel ni Anita. Nanlaki ang mga mata ko, hindi makapaniwalang napailing. Goodness? Seriously, Mom? Naisip mo mga bagay na yan? Hindi mo ba nakikita ang pagpapakahirap ko? Lumalaban ako ng patas dito. Sana naman huwag na humantong pa sa ganoon. Buong loob na salaysay ko. She is so unbelievable of thinking devilish plans. Patas? Pero ano naging resulta? Ayaw ko magmukhang talo ng Jamila. Kaya ayusin mong trabaho mo. Hindi kita inaruga at inalagaan para maging isang pulpol. Kung sa susunod ay wala pa rin magandang mangyayari, ako na mismong kusang gagawa ng paraan. Singhal nito sa akin bago tuluyang tumalikod, sabay hakbang papaalis. Naiwanan akong nanlulumo, hindi lang dahil minaliit ni Mommy ang kakayanan ko, kung hindi dahil sa suggestion niyang daanin namin sa dahas. Shit!
Ganoon ba kagalit ang budhi niya para makaisip ng isang napakasamang bagay? That's too much. Palaban man ako pero ni minsan hindi ko naisip na gumawa ng masama sa ibang tao. Lalo na't may madadamay na mga inosente. Akala ko maayos na, but she's not happy. At hindi ko alam kung ano pang kailangan kong gawin para matupad ang gusto niya sa tamang paraan dahil hindi ko hahayaang gawin ni Mommy ang masama niyang pinaplano. Dahil sa naghuhuramentadong damdamin ay naisipan kong tawagan na lamang si Yaya para makausap ang anak kong si Dustin. Mommy! Tili nito sa kabilang linya. Pinipigilan ko na lang ang sariling huwag mapahikbi dahil sa hindi mapigilang paglaglag ng mga luha ko. How are you, baby? Kumain ka na ba? Mahinang tanong ko. Pilit pinapasigla ang boses. Nangingiti na lang ako sa sagot nito na kahit nabubulol ay panay ang pagkukwento. I missed him already. I know that his hug and kisses makes me calm. Kaya naisipan ko umuwi mamaya at bukas na lamang iintindihin ang trabaho. Masyado akong na-stress sa mga sinabi ni Mommy and I need to rest and relax my body and mind. Uuwi si Mommy mamaya. Anong gusto mong pasalubong, anak? Nangingiting tanong ko. Almost 4 days na kasi akong hindi nakakauwi ng bahay. Yay! Bimi, hi Mom! Anito nang ibig sabihin ay bring me spaghetti. Okay baby, I love you. See you? Bigay mo na kay Yaya ang phone. Anikot kinausap saglit ang Yaya nito bago binaba ang tawag. At pagkatapos ay matamlay ako na paupo sa couch. My office here is just like a condo. May isang kwarto, maliit na dining at comfort room. At kapag sobrang busy at madami inaasikaso ay talagang dito na ako natutulog. Marami namang staff at employee ang hotel but mas komportable ako na namomonitor ang daily performance. Siguro sa kagustuhan na rin makita ni Mommy ang effort ko. Yung matuwa siya pero hindi pa rin pala yun sapat. Hanggang sa hindi ko na namalayan na katulugan ko na pala ang pag-iisip. It's 7 in the evening na magising ako. Hindi ko akalaing makakatulog ako ng ilang oras. Marahil dala na rin ng kapaguran. Nagmamadali akong bumangon at nag-shower. Gabi na at kinailangan ko pang dumaan sa isang pambatang fast food para magpa-take out ng spaghetti para kay Dustin. At kung matatraffic ako sa daan ay baka tulog na si Dustin pag uwi ko. Nagbihis kaagad ako at nagpahid ng kaunting powder sa mukha at lipstick sa labi. At pagkalabas ko ng office ay may tagubilin pa akong iniwan sa mga naka-duty sa manager at receptionist. Pagkalabas ko ng hotel ay nagmamadali akong tinungo ang parking area para sumakay na sa sasakyan. Agaran kong binuhay ang makina at pinaandar ang sasakyan paalis. I am in a hurry. Ayaw ko ma-disappoint ang anak ko dahil tsak na naghihintay na yun ngayon. Ngunit na makadaan ako sa isang tahimik na lugar ay bigla na lamang may humarang isang sasakyan dahilan para bigla na ako mapapreno nang muntikan ko nang ikinasubsob. Shit! Napasigaw ako. Bahagya pang tumama ang ulo ko sa manibela. Buti na lang at hindi ito malakas. Sino bang siraulong to? Gusto ata magpakamatay? Nandamay pa. Galit na kausap ko sa sarili. Ngunit nang mag-angat ako ng muka ay nanginig ang buong sistema ko nang makitang nakatayong isang lalaki habang nakatutok ang baril nito sa bintana ng sasakyan ko. Kinatok pa ito ng malakas na animoy sisirain kung hindi ko pagbubuksan. Binalot ako ng sobrang takot, kaba at nerbiyos. Lalo na nang mapansing hindi lang ito nag-iisa dahil kahit saan ako tumingin ay nakikita ko rin ang iba pang mga kasama nito. At sa tingin ko yung mga kidnapper o holdupper ang mga to. Shit, I don't know what to do. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha ang cellphone para sana i-dial ang numero ni Nicolo o ni Mommy para makahingi ng saklolo. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid ngunit wala ring nadaan na ibang sasakyan ngayon na para bang sinasadya talaga na dito ako harangin. Ngunit hindi ko na rin nagawa dahil palakas ng palakas ang pagpupok ng mga lalaki sa sasakyan dahilan para unti-unting mabasag ang salamin nito. Diyos ko po! Tuluyan na ako napahagulhol ng iyak. Miss, pasensya na. Kung pinagbuksan mo sana kami, hindi tayo hahantong sa ganito. Ngayon, bumaba ka na lang at sumama sa amin na maayos. Barito ng sambit na lalaki ngunit patuloy lang ako sa pag-iling. Sasama, hindi ako si Raulo para gawin yun. Sigaw ko. Matigas pa rin ba pre? Ako nang bahala. Ani ng isa't bigla na lamang itong ipinasok ang isang kamay sa basag na bintana para buksan ang pintuan at walang pasabing pumasok. Kaya napatili ako ng tuluyan. Shit!
Help me! Tulong! Parang awa niyo na! Malakas na sigaw ko kasabay ng pagpupumiglas, ngunit bigla ito may tinakip na panyo sa ilong ko, kaya nakaramdam ako ng agarang pagkahilo. Boss, nakuha na po namin ang target. Papunta na po kami ngayon dyan. Yun ang eksaktong mga salitang narinig ko bago ako tuluyang nawala ng malay. Nagising ako sa isang malaki at maaliwalas na kwarto. Takang inilibot kong mga mata sa kabuuan ng paligid. Hindi itong tipikal na kwarto ng isang kidnap victim dahil napakaganda nito. Mas magara pa nga sa kwarto ng bahay namin kung tutuusin. Nang bigla na lamang rumihistro sa utak ko ang kaganapan bago ako nawala ng malay. Shit! Natakpan kong bibig kasabay ng pagkawala ng aking mga luha. Nasaan ako? Sinong mga dumukot sa akin? Anong motibo nila? May kaugnayan ba ito sa mga kalaban ni Mommy? At anong mangyayari sa akin ngayon? Paano ng anak ko? Sunod-sunod na tanong ng aking isipan. Kinakabahan at gulong-gulo. Ngunit nananaigang nararamdaman kong tapa ngayon nang maalalang anak kong Chuck na kanina pa naghihintay sa pag-uwi ko. Buong tapang akong tumayo at tinungo ang pintuan. Pinihit kong doorknob at gaya ng inaasahan ko na ay nakalak nga to. Buksan niyo to! Mga hayop! Palabasin niyo ako dito! Ilang beses ko itong kinalampag ng malakas ngunit hindi ko pa rin ito mabuksan. Ano ba? Wala akong kasalanan sa inyo! Pauwi niyo na ako! Paulit-ulit na sigaw ko ngunit tila ba walang nakakarinig sa akin. Hanggang sa napagod ako at matamlay na naupo sa sahig habang humahagulo ng iyak, yakap-yakap ang aking mga tuhod. I don't know what to do now. Hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Hindi ko rin mahanap ang cellphone ko na tiyak kinuha ng mga walang hiya. Maya-maya pa'y may narinig ako mga yabag ng paa na patungo dito kaya mabilis ako napatayo. Narinig kong tunog ng pagpihit nito sa doorknob. Kaya buong loob kong sinalubong ang kung sino mang papasok. Ngunit natigilan din ako kaagad nang makitang isang ginang na naka-uniformeng pangkatulong. May bitbit itong tray ng pagkain. Magandang umaga ma'am, kumain na po kayo. Anito sa malumani na boses. Kaya saglit ako napaawang. Kumilos ako para tumungo sa pintuan ngunit mabilis niya akong hinarangan para pigilan. Huwag mo nalang tangkaing tumakas ma'am dahil sa labas pa lang ng pintuan na ito ay marami na nakabantay. Maging sa buong paligid, sinisigurado ni senyorito na hindi ka makakatakas. Pahayag nito pero kalmadong boses. Napakunot ang noo ko. Sinong senyorito ang tinutukoy mo? Siya rin bang nag-utos na ipakidnap ako? Matapang na tanong ko. Makikilala niyo rin po siya mamaya o baka bukas ng umaga. Sa ngayon ay may inaasikaso pa po. Kumain na po kayo't baka ako mapagalitan. Anito pa na animoy concern na concern. Napailing ako't sarkastikong natawa. Sa tingin mo, may gana akong kumain after what your boss did? May anak ako naghihintay sa akin kaya utang na loob. Tulungan mo ko makalabas dito. Pakiusap ko pa ngunit isinarado nitong muli ang pintuan na parang walang narinig bago tuloy-tuloy na tumungo sa loob sabay lapag ng tray sa babasaging table. Hey, for sure hindi ko kilala yung senyorito mo. At wala akong kasalanan sa kanya. Wala akong kasalanan kanino man. Tulungan mo na lang ako makalabas dito. Magbibigay ako ng malaking halaga. Tulungan mo lang ako. Pamimilit ko pa, but the woman just sighed. Patawad po ma'am, pero hindi ko po kayo matutulungan. Magkano kailangan mo? 1 million? 2? 3? Just name your price! Pasigaw na sambit ko pa. I'm too desperate now, ngunit nadismaya lang ako lalo nang muli itong umiling para tanggihan ang alok ko. Hindi po masamang tao si senyorito. Katunayan, ibinilin po niya sa lahat na huwag kayong sasaktan. Kahit manlaban pa po kayo. Marahil may malalim na dahilan lang po siya kaya niya kayo pinadukot. Aalis na po ako ma'am. Salaysay nito bago tuloy-tuloy na lumabas ng silid. Naiwanan ako na pati gagal, sabay hawak sa ulo ko. Kung hindi siya masamang tao, anong pake niya sa akin? Shit, hindi na ako makapaghintay na makaharap ang kung sino mang senyorito ang tinutukoy ng katulong na yun. Napaupo ako sa kama na makaramdam na bigla ang pagkahilo. Shit, bigla akong naalala na hindi pala ako nakainom ng gamot na maintenance ko. Nasa bag ko yun. Hindi ko nga lang alam kung nasaan at baka tinapon na rin. Medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom kaya kahit nagdadalawang isip ay pinilit ko na lamang sariling kumain. Kailangan ko rin magpakalakas para makapag-isip kung paano ako makakatakas dito. Mas lalo pa ako nagtaka nang makita mga pagkain binigay ng katulong. Marami ito't hindi basta-basta pagkain lang. May lechon manok, adobo, chop suey at mga prutas, maging dessert. Ano to? May handaan ba?
Kahit puno ng kalituhan ay kumain na lamang ako. Hindi ko na inintindi kung ano ang trato sa akin ng lalaking utak ng kabaliwang ito. Kahit gawin niya pa akong reyna. Hindi mapapalitan ng realidad na pinadukot niya ako at ngayon nakakulong sa kwarto na ito. Saktong tapos na akong kumain nang muling pumasok ang katulong. Ngayon isang malaking paper bag naman ang dala nito. Mabuti naman at kumain ka na, ma'am. May dala akong mga bagong damit para sa'yo. Maging gamit sa katawan ay meron din. Nakangiting ani nito sabay lapag sa kama ng dala niya. But I didn't dare to talk kaya hindi na rin ito nagsalita pa. Kinuha nitong pinagkainan ko bago muling lumabas ng kwarto. Napabuntong hininga ko tiningnan ng dala niya. Isa-isa ko itong hinalungkat at napaawang ako nang makitang mga bagong branded na damit, lotion, shampoo, toothbrush at kung ano-anong personal na gamit ng babae. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil sa naiisip ko'y baka gusto pa ng hayop na yun ang manatili ako dito. O baka naman wala na talaga yung balak na pakawalan ako. Nakaramdam na naman ako ng panggagalaiti. Sinilip kong oras sa nakasabit na wall clock. It's already 10 in the evening. Kailan ko pa ba makakaharap ang walang iyang yun? Goodness! Ibinalik ko mga ito sa paper bag at tinabi. Wala naman akong balak na isuot ang mga ito. Hindi ako madadaan sa pabigay-bigay na gamit ng kung sino mang senyorito na walang hiyang yun. Hindi ako ganun ka-cheap para tumanggap ng mga bagay galing sa kalaban. Pagkatapos ay sumilip ako sa may bintana. Naka-grills ito kaya napakalabong makadaan dito. Kita kong kadiliman sa labas. Nilibot kong mga mata at nakita ko rin na marami nang nakabantay sa buong paligid. Tinalo ko pa ang isang presidente sa dami ng bantay. Shit, para akong pinaghihinaan ng loob. Kaya humiga na lamang ako sa kama. Hindi ko naman mapigilan ang paglaglagan ng mga butil sa aking mga mata habang iniisip ang anak kong si Dustin. Marahan kong ipinikit ang aking mga mata. How I wish na sana panaginip lang lahat ng ito. Na sana pagising ko'y makauwi na ako at makapiling ang anak ko. Abalang-abalang isip ko na may bigla na lamang ibang pangyayari ang sumagi sa isipan ko, dahilan para sumakit ang ulo ko. May isang babae, she's smiling and she's so happy habang nakatitig sa isang lalaki na hindi maliwanag ang mukha. Ah! Napasigaw ako habang marahang bumabangon. Haplos-haplos ng dalawang kamay kong aking ulo upang mabawasan ang sakit at pagkirot nito. Hanggang sa may iba na namang pangyayari ang rumihistro sa utak ko. Ang gulo, napakagulo. Yung babae, umiiyak na naman. Marami na siyang kasama but all their faces are blurry. Wala talagang malinaw maliban sa mukha ng babae na parang nakita ko na before. Enough na please! Ah! Gusto ko na lang itong iuntog dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Resulta ito dahil nakaligtaan kong inumin ang gamot ko. Nangyari na rin ito noon. Kaya gamot ko lang talaga ang lunas nito. But shit, paano ako iinom? Gayong mukhang pati ang bag na daladala ko'y tinapon na rin ng mga sanggano kanina. Shit, dahan-dahan ang kilos at nagpa siyang bumaba na sana nang siyang pagbukas ng pintuan. Napaawang ako nang makita ang hindi inaasahang lalaki. My vision started to get blurry pero pagdating sa mukha niya parang napakaliwanag ng paningin ko. Siya ba? Siya ba ang tinutukoy ng katulong na senyoritong nagpadukot sa akin? Ang lalaking bumabagabag sa isipan ko sa kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siya. But why? Anong pakay niya? Dahil ba kaaway sila ni mommy at ngayon ay sa akin sila gumaganti? Oh goodness! Mas lalo lamang nadagdagan ng sakit ng ulo ko sa samot-saring kaisipan na ito. Hey! Patakbo ako nitong nilapitan at dahil sa nararamdamang sakit ay para akong tinakasan ng lakas at lupaypay na bumagsak ang katawan ko sa kama. Hindi itong tamang oras na makipag-away sa kanya o kumprontahin siya. Gamot ang kailangan ko. Are you okay? Tumawag na ako ng doktor. Papunta na yun ngayon dito. Natatarantang boses nito habang inaalalayan ako mahiga ng maayos. And when I felt his touch on my skin, parang kinukuryente mga kalamnan ko. May medicine. Mahinang sambit ko. Wala ng lakas. Medicine? Saan? Parang hindi mapakali ang boses niya. What's wrong with this man? Magkalaban kami pero bakit parang napaka-concern nito? In my bag, nasa kotse ko yun. Ani ko pati pinikit ng mga mata. Hoping na sana nandoon lang talaga yun. Okay, I'll get it for you. I heard him curse hanggang sa wala na akong narinig na boses mula sa kanya. I have a lot of questions in my head pero hindi ko tumagawang isatinig ngayon. All I need right now is my medicine. Para umayos ang pakaramdam ko at saka ko siya kukumprontahin kung bakit niya ako pinadukot. After a while, may mga yabag na ako narinig. Hey, here's your medicine. Anito kayo marahan ako napadilat.
Buti na lang talaga para ako nabunutan ng tinik. Inaabot na nito ngayon ang gamot ko at isang basong tubig. Tinulungan niya pa ako makabangon at maupo ng maayos. Agaran ko itong kinuha at ininom. Silence invaded the whole room. It's not talking anything but I felt that he's observing me. Marahan kong hinihilot ang aking sentido hanggang sa unti-unti kong naramdaman ang pagkawala ng sakit. Are you okay now? Nag-aalalang boses niya kaya hindi ko mapigilan ang sarili mapatingin sa kanya. And when our eyes met, bahagi ako na panunok ng laway nang magsimula na namang magwala ang puso ko. I don't know what to say. Nadidistract talaga ako sa tuwing nakakaharap kong lalaking to. I'm sorry, he said once again kaya para ako nanumbalik sa saglit na pagkawala sa sarili. Iniwas ko mga mata sa kanya at buong loob na nagsalita. Sorry for what? Dahil pinadukot mo ko? Bakit nga ba? Ano kailangan mo sa akin? Naghihiganti ba kayo sa mommy ko? Sunod-sunod at walang paligoy-ligoy na tanong ko. Rinig ko pang lalim na pinakawalan niyang buntong hininga. Sorry, dahil sa ganitong paraan pa kita nakuha. But I need to. Kailangan sa pilitan para masiguro kong mapagtatagumpayan kong pagkuha sa'yo. And about your questions, yeah, it is related to your mom. Hindi ko na siya pinatapos sa kanyang sasabihin dahil mabilis akong tumayot buong lakas siyang sinampal. Tama si Mami. Ang sasama niyo. Kagaya ka lang din ng mother-in-law mong si Anita. Ako pa talagang ginamit niyo laban kay Mommy. Ako na may anak na naghihintay sa pag-uwi sa bahay. Ako na nakikipaglaban ng patas pero dinaan niyo sa dahas. Ang sama mo. Ang sama niyo. Bulyaw ko sa kanya. Kita kong pag-ikting ng panga niya. Ramdam kong pagpipigil niya ng galit. Hate me all you want, but soon you'll understand why I am doing this. Kaunting-kaunti na lang at ihaharap ko sa ebidensya ko laban sa mommy mo. At sana maging bukas din ang utak mo. Mahina akong paliwanag niya kahit pa man sa sakit na natamo niyang sampal. Anong pinagsasabi ng lalaking to? Napakagulo. Wala akong maunawaan. Aabangan ko lang ang doktor sa labas. May hidden camera sa loob ng kwartong ito kaya nakikita ko lahat ng kilos mo. Wala akong balak na saktan ka. Kaunting panahon lang hinihingi ko para tuluyang lumabas ang katotohanan na kapwa magpapalaya sa atin. He said before leaving. Naiwanan ako na pati gagal at nalilito. Anong katotohanan bang dapat ko matuklasan? Bakit kaya pinadukot si Jamila? Anong katotohanan kayang dapat lumabas para sa ikakatahimik na lahat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.